Iba-ibang model ng kotse, posibleng iba-iba rin yung setup ng kanyang low gear. At ngayon, i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga low gear ng isang automatic na kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at ito medyo doon na tayo sa next level ng pagdadrive ng automatic at i-discuss ko sa inyo yung low gear. Normally kasi, ang ginagamit naman talaga natin sa isang automatic is yung P, R, N, and D. Ngayon, i-discuss ko sa inyo yung low gear naman. So ito, ideal tong gamitin kung sakaling gusto nating kontrolin yung takbo ng ating sasakyan. Like mabagal lang yung takbo or kung kailangan nating mag-engine brake sa mga sobrang pababang kalsada or aahon tayo sa sobrang maahon na kalsada, especially kung loaded tayo. Dapat marunong din tayong gumamit ng low gear ng ating automatic na kotse. Well, yun nga, different brand o different model, may iba-iba ring setup din sila, no? Like yon, meron tayo makikita dyan sa iba, may nakalagay letter S. Ang ibig sabihin niyan sa iba ay slope. Sa iba naman ay sports. Ang pinaka-idea niyan is pag nilagay mo dyan, pwedeng malakas yung kanyang torque or delay yung kanyang pag-shift ng gear. So pwede natin siyang gamitin kung gusto natin ng aggressive yung ating sasakyan sa pag-accelerate or kung gusto natin na sports mode nga yung takbo ng ating sasakyan or sa mga pababang kalsada naman mag-a-apply talaga siya ng engine brake. Ang problema lang pag nilagay ninyo sa S may kalakasan yan sa gas compare na nandun sa drive na sabihin na natin eco yung drive. At pag nilagay natin sa S dahil nga mas delay yung pag-shift ng gear niya, so pwedeng mas malakas tayo sa gas. And yung pangalawa naman is yung L. Normally, may makita tayo dyan na L and B. Almost the same lang sila eh. So kumbaga, pag nilagay mo sa L o nilagay mo man sa B, ito yung first gear ng ating automatic na kotse. Pero sa mga naka-CVT naman, baka sabihin nila wala namang gear ang CVT. Yes, pero ito yung dun sa pinakamalakas yung torque, yet mabagal. So pag nilagay ninyo dyan, mapapansin ninyo, hindi siya nagpapalit ng cambio. Kumbaga, kahit anong apak ninyo sa gas, pwedeng magme-maintain lang kayo dyan. Pag sobrang ingay na ng makina, mga maximum na 30 kph na takbo dyan. Kumbaga, naka-stay lang siya lagi doon sa first gear. Yan. So ito, ideal tong gamitin, tong B and L, pag sakaling aahon kayo sa sobrang tarik na kalsada, lalo na kung loaded kayo para hindi mabitin yung inyong automatic transmission na kotse. Ito kasi yung problema no, sa isang automatic. Hindi naman niya nakikita kasi yung kalsada. So may mga pagkakataon na halimbawa umaahon siya, tas medyo nagaanan. Ang problema niyan, pwedeng mag second gear yan. Ngayon, kung yung dadaanan ay mas ahon pa, ibabalik niya na naman yan dun sa first gear. So may tendency na kumadyot yung inyong automatic na kotse, no? So para maiwasan yon at para dire-diretso yung takbo ninyo, malakas yung ahon, mas better na ilagay ninyo siya sa L or B. Yan yung first gear. Then, meron din kayo makikita dyan na yung may nakalagay na number. D2 or D3, yan, and L. So dito naman sa mga ganitong klase ng low gear ng isang automatic na kotse, ang idea dyan, pag nilagay mo sa D3, ibig sabihin yan, ang ikakambyo lang yan ay from first gear, second gear hanggang third gear. So ibig sabihin, hindi siya kakambyo ng fourth gear hanggang fifth gear o hanggang sixth gear. Kumbaga, nandun lang siya naka-retain. Pag nilagay mo naman sa D2, hanggang second gear lang siya. At pag nilagay mo naman dun sa L, ito na yung lower gear niya, so hanggang first gear lang siya. So ganun lang yung pinaka-idea niyan. Kaya mapapansin ninyo, pag halimbawa, accidentally, nagdadrive kayo na ilagay nyo sa D3.
So ang mangyayari niyan hanggang third gear lang kayo. So ang komportableng takbo niyan mga around 30 to 40 kph lang. Pag pinabilis nyo pa doon, maingay na yung makina pero hindi kayo bumibilis. Yan. Then lastly, yung M. Ito yung manual mode, no? Ito makikita nyo dyan, may M tapos may plus and minus. Dito naman, ikaw yung magko-control ng gear. So halimbawa, nasa paang kayong kalsada at kailangan mong sa tingin mo mabibitin, pwede mong ilagay yan dun sa M. Then ilagay mo siya sa first gear at yun na yung pinakamalakas niyang ahon. So ganun yung idea, no? So yan yung makikita ninyo, pwedeng S, pwedeng L, or B, pwede rin namang M, or pwede rin naman yung may D2 or D3. So yan yung mga setup ng isang automatic na kotse. Ito lang yung pinaka-reminders ko, no? Dito naman sa pagpapalit dito, halimbawa from drive, kahit nakahinto or umaabante, pwede naman tayong mag-change gear. Pero kung umaabante man yung sasakyan sa paglipat, no? Halimbawa dito sa L or B, dapat ang takbo ninyo not more than 20 kph lang sana kasi first gear lang yun. Kasi pag halimbawa tumatakbo kayo ng matulin at nilagay nyo dyan, baka maka-experience kayo ng engine brake. Although matatalino yung mga automatic na kotse, pwede namang hindi, pero for more safer, dapat ang takbo nyo lang kung ililipat nyo man sa B or L, dapat not more than 20 kph. Now, kung doon naman sa manual mode or M, ito naman on any speed. Okay, wala namang problema to kasi manual mode yan. Pero, a reminder pa rin, dapat nandun kayo sa control speed. So sana not more than 60 kph para mas safe din. Now, kung ang nakalagay naman dyan ay D3 or D2, kung D3, sana not more than 40 kph. At kung dito naman, sana not more than 30 kph. Kasi ang problema dyan, pag nakadrive kayo, tumatakbo kayo ng matulin, pinasok nyo sa D3, may tendency dyan na pwedeng mag-engine brake yan bigla-bigla. So, iniiwasan lang natin yung mga biglaang pangyayari kasi yun yung nakakasira ng transmission. Doon naman sa S or slope, ito on any speed din. Pero as much as possible, doon pa rin sa control speed. So, ang pinaka-reminders ko sa inyo, gamitin nyo siya dun sa mga pagkakataon na tingin ninyong kakailanganin nyo siya. Like, yun nga, sobrang ahon, especially kung loaded kayo, pwede nyong ilagay sa low gear. Sa pababa, para hindi kayo gamit ng preno. So, pwede nyo siyang gamitin as engine brake. Kasi baka may mga nagsasabi, wala namang engine brake ang automatic Meron. Pwede nyo siyang gamitan ng engine brake using the manual mode or yung pag low gear sa kanya. Okay? So yun lang naman yung mga paps, no. Ang suggestion ko sa inyo, pag-aralan nyo rin gamitin. May mga pagkakataon na pwede nyo siyang kailanganin. Most of the time hindi naman to talaga ginagamit Ako, sabihin na natin sa 100,000 kilometers ng kotse ko, pwedeng ginamit ko lang yan ng mga 10 kilometers o less than pa nga, baka 5 kilometers lang. Pero mas mabuting alam natin siya gamitin para sa mga pagkakataon na yun, hindi mabibitin yung ating sasakyan. At hindi rin siya yung hirap na hirap. Kumbaga, yes, automatic yan. Pero okay din na gamitin natin siya ng tama para hindi naman siya mahirapan. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like at i-share ninyo itong video na to, especially sa mga mag-aaral pa lang ng automatic. Mas maganda na alam din nilang gamitin ito. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.